Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2161 hanggang Kabanata 2170. Kabanata 2161. Natalo ang angkan ng Kang Sayawguang Domain, paano ito posible? Ano ang kaugnayan ng batang iyon sa Demon Saint Clan na matagal nang naglaho sa loob ng napakaraming taon? Sa Yaochi Palace, maging ang Panginoon ng banal na palasyo ay hindi na itago ang kanyang pagkagulat. Ang balitang mula sa Yaochi Palace ay ikinagulat ng lahat. Kahit si Holy Emperor Yao, na dapat ay magre-retiro na sa pag-iisa, ay iniwan ang kanyang plano at muling pumutok sa Yao Guangyo. Ang Demon Saint Clan, ang sinaunang lahing ito ay muling lumitaw sa mundo, at lumitaw pa sa lahi ng tao. Kung nakatayo sila sa likod ng batang iyon, siguradong lilikha ito ng kaguluhan maging sa lahi ng tao, demonyo, o iba pang mga lahi. Kumikinang ang mga mata ni Emperor Yao habang nagsalita, pumasok na ba sa Yaochi ang dalagang si Tianyin? Tumanggo ang Panginoon ng banal na palasyo, ipinipilit niyang pumasok sa Yaochi para magsanay. Ang pagnanais ng batang ito para sa lakas ay napakalakas na ngayon. Hayaan mo muna siya, sagot ni Emperor Yao matapos mag-isip. Huwag muna siyang pilitin. Siya ang natatangi nating alas sa ngayon. Kahit si Kang Tian Burial ay hindi siya mapatay, at may Demon Saint Clan pa sa likod niya. Mukhang nais ng langit na mas humaba ang buhay mo sa gulong ito. Pero huwag mong isipin na kaya mong abutin ang langit sa isang iglap. Darating ang araw ng iyong kamatayan, at sigurado akong mamamatay kang miserable. Wala kang karapatang makipag-agawan sa akin para sa lahat ng nais ko sa Yaegu City. Sa Chendian Hall, matalim ang tingin ni Ye Guocheng, at ang malakas na intentong taglay ng kanyang emperador na espada ay nagbigay sa kanya ng wangis ng isang haring sakam sa kapangyarihan. Si Ye Han, hindi man niya gustong patayin gamit ang sariling kamay, alam niyang hindi niya basta maiiwasan. Noon, habang nakikipaglaban si Ye Han sa angkan ng Kang, masaya pa siyang nanunood. Ngunit ngayon, si Ye Han ay parang isang pulbere na handang sumabog, at ang puwersang nasa likod niya ay napakalakas at komplikado. Hindi basta-basta siya pwedeng galawin. Kaya't naghintay si Ye Guocheng sa Yaegu City, nais niyang makita ang araw na bumagsak si Ye Han mula sa tugatog. Panalo, alam kong hindi siya matatalo, pero nagulat pa rin ako sa pagkakataong ito. Demon Saint Clan, itinago pa niya ito sa akin. Ngumiti si Qin Wu daw, ngunit hindi siya nagalit kay Ye Han. Alam niyang bawat isa ay dapat may tinatagong alas na hindi alam ng iba. Tama ka, malalim ang tinatago ng batang ito. Pero ang ugnayan niya sa Demon Saint Clan, maaari itong magdala ng swerte o kapahamakan. Narinig kong mismong ang hari ng Demon Clan, ang Jiaolong Clan, ay nagtungo sa Yaoguang Realm. Malamang para sa mahal mong alaga, kaya lumantad ang Demon Saint Clan. Tumingin si Wan Qiruoxi kay Qin Wu daw at nagpatuloy, malinaw na pinapahalagahan ng Demon Clan ang Demon Saint Clan. Pagkatapos ng napakaraming taong pagkawala, muling lumitaw sila. Hindi magtatagal, siguradong gagalaw ng malaki ang Demon Clan. Natural lamang, sagot ni Qin Wu daw. Ngunit alam mo, magkadikit ang swerte at malas. Hindi pa natin matitiyak kung mabuti o masama ito. Ngunit malinaw na ang potensyal ng Demon Saint Clan ay sulit paglaanan. Sa ngayon, ang iniisip ko, tapos na pansamantala ang usapin sa Yao Guangyo, at may ilang tao sa Tianshuyo ang magpapakita ng kanilang tunay na kulay. Sa Qin Clan sa Tianshu Region, sa mismong bulwagan ng kanilang angkan, kumislap sa mga mata ni Emperor Qin Wudi ang matagal nang nakatagong ambisyon. Matapos bumalik mula sa Yao Guangyo, wala na siyang dahilan upang magtago. Hahaha, tinulungan ako ng langit. Akala ko ang angkan ng Kang lamang ang gagalaw, pero hindi ko inasahan na lilito pa ang Demon Saint Clan na matagal nang nawala. Ngayon, nakatuon ang mga mata ng lahi ng tao sa kanila, kaya't mas may magandang pagkakataon tayo. Emperor Qin Wu, wala ka nang dapat katakutin ngayon, hindi ba? Malamig ang tinig ng makapangyarihang nilalang ng Demon Clan, at ang nakakatakot na anino ay tumitig kay Emperor Qin Wu. Ngumiti ng malamig si Qin Wu at sumagot, ngayon, dapat lang magtagumpay. Kung matalo tayo, hindi lamang ako ang tatakas mula sa lahi ng tao, kundi pati kayo. Huwag kang mag-alala.
Sa rehiyong ito, maraming nakatanim na piraso ang Demon Clan. Sa wakas, maisa sa katuparan na ang plano naming mahigit 500 taon nang inihahanda. Ano ba talaga ang plano ng Demon Clan sa Tianshu Region? Walang nakakaalam, kahit si Emperor Qinwu. Alam niyang hindi lang Qin Clan ang pakay ng Demon Clan. Ngunit kailanman, hindi niya nakuhang diretsahang sagot mula sa kanila. Ngunit sa pagkakataong iyon, kumislap ang kasakiman sa mga mata ni Emperor Qinwu. Ilan kaya ang nakatagong piraso ng Demon Clan sa Tianshu Region? Lahat ba sila katulad niya? Ngunit, si Emperor Qinwu, na may malalim na ambisyon, handa ba talagang maging isang simpleng piyesa lamang ng iba? Ano ang balak nyo? Tanong ni Emperor Qinwu. Hehe, ihanda mong buksan ang tarangkahan ng Qin Clan upang tanggapin ang mga piling mandirigma ng Demon Clan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makakatikim ng sagana ang mga Succubus. Matapos ang labanan sa Yaoguang Domain, nayanig ang 7 rehiyon ng lahi ng tao. Pinakamalakas ang pagkagulat sa 4 na pangunahing rehiyon ng langit. Si Yehan, na tinawag na Batang Ibon, hindi lamang nakaligtas laban sa angkan ng Kang, kundi lalo pang lumakas. Kahit napilitang pumasok ang angkan ng Kang sa Yaoguang Domain, sila'y napilitang umatras ngayon. Sa iba't ibang puwersa ng mundo ng tao, maraming nag-aalangan na ngayon ang nagsisimula ng magdesisyon. Katulad ni Yip Olo, Qingyi Heavenly King, Passing Water Heavenly King, Abi Heavenly King at iba pa na nagpunta sa Yaoguang Realm, ang mga puwersa sa likod nila ay matagal nang nag-iisip kung kanino papanig. At malinaw, ang tanging paraan upang lumaban sa angkan ng Kang ay makipag-alyansa kay Yehan. Nakita na nila mismo ang puwersa at potensyal na nasa likod ng binata. Sa kabila ng lahat, pansamantalang naging tahimik ang Yaoguang at Yuheng Domain. Ang angkan ng Kang ay sugatan at kailanman ay hindi kasing bilis ng paggaling ni Yehan si Kang Tianzan. Dahil dito, imposibleng magsimula muli ng digmaan laban sa Yaoguangyo sa maikling panahon. Kabanata 2162. Pagdating sa kapangyarihan ng Tianlong sa Yaoguang Realm, lahat ng pangunahing puwersa sa labanan ay lumipat na sa Tianming City, at kaunti na lamang ang naiwan upang magbantay sa Tianlong City. Sa pagkakataong ito, syempre hindi hahayaan ni Yehan na magtagumpay ng basta-basta ang angkan ng Kang. Ang Yaoguangyo ay kanya, at walang sino man ang muling makikialam dito. Lumipas ang 2 araw sa gitna ng pagkagulat at kasiglahan. Si Yehan, na nasa Yaoguang Domain, ay patuloy na binabantayan ang angkan ng Kang sa Yuheng Domain. Subalit, habang abala sa pagkabigla at usap-usapan ng iba't ibang puwersa ng lahi ng tao, biglang lumitaw ang isang lihim na alon na halos niyanig ang kalahati ng Tianshu Domain. Sa sandaling iyon, sa loob ng Qin Clan, halos lahat ng kasapi ng kanilang angkan ay nagtipon sa napakalawak na liwasan ng kanilang angkan. Ang kapangyarihan ng Qin Clan ay umabot na ng libu-libong taon. Sa bilang at lakas, isa sila sa mga pinakamakapangyarihan. Kahit pa dinala ng kanilang ninuno na si Qin Sheng ang karamihan ng mga pinakamalakas nilang mandirigma papunta sa Yaoguang Domain, malakas pa rin ang naiwan sa kanilang tahanan, at mayroong 10,000 miyembro ng angkan na naninirahan doon. Ngayon, daan-daang libo ng Qin Clan ang nasa liwasan, at lahat ng kanilang paningin ay nakatuon kay Qin Wudi, ang kanilang patriarka, na worry bang may panibagong anyo at kakaibang aura. Patriarka, ano ba ang dahilan at ipinatawag mo ang lahat ng kasapi ng angkan? Tanong ng isang nakatatandang elder na may halong pagdududa. Ngumiti ng malamig si Qin Wudi. Mula ngayon, wala nang ninuno, wala nang matatandang konseho. Ako, si Emperor Wu Qin, lamang ang inyong susundin. Mayroon ba kayong pagtutol sa aking pasya? Biglang nayanig ang buong liwasan sa mga salitang iyon. Ang lahat ng kasapi ng Qin Clan ay natigilan. Ang kanyang mga sinabi ay isang uri ng pagtataksil, paghahamon mismo sa kanilang tradisyon at pamamahala. Kahit siya ang patriarka, hindi niya maaaring basta isantibi ang kapangyarihan at karapatan ng kanilang ninunong si Qin Sheng. Patriarka, ano ang ibig mong sabihin? Tatanggalin mo ang pwesto ng mga elder at ninuno. Patriarka, hindi ito matatanggap. Kung magkakawatak-watik tayo, mawawala ang ating dating kaluwalhatian. Sunod-sunod na reklamo at pagtutol ang umalingaw-ngaw sa buong liwasan. Ngunit kakaiba ang titig ni Emperor Qinwu, pan ng kasamaan at ambisyon. Halos lahat ng kasapi ng Qin Clan ay laban sa kanya, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit nais niyang ganap na hawakan ang kapangyarihan, ayaw niyang may bumangga o kumontra sa kanya. Handa kaming sundin ang pasya ng patriarka. Sa gitna ng mga tinig ng pagtutol, may ilan ding boses na sumang-ayon. Ang Jinjiawi ng Qin Clan,
ang puwersang mahigpit na hawak ni Emperor Qinwo, na binubuo ng libong sundalo, ay sabay-sabay lumuhod sa harap niya. Kabilang pa rito ang ilang matatandang elder na nasa rurok ng Immortal Realm. Nayanig ang mga tao sa liwasan. Lahat sila'y napatingin sa grupong iyon ng kanilang sariling angkan na biglang naging estranghero sa kanilang paningin. Ayaw niyo bang magpasakop sa akin? Ang mga mata ni Emperor Qinwo ay kumikislap na parang kidlat, at ang nakakatakot na presensya ng isang banal na hari ay kumalat, dahilan upang lalo pang mangamba at matakot ang mga tao. Unti-unti, may ilan pang kasapi ng Qin clan ang napilitang lumuhod dahil sa bigat ng kanyang presensya. Patriarka, winawasak mo ang Qin clan. Mariing sigaw ng isang elder. Ngunit biglang may malamig na tinig na umalangaw-ngaw. Emperor Qinwo? Mukhang mahihirapan pa ang mga natitira na magpasakop sa iyo. Kung gayon, bakit hindi na lang natin sila gawing pagkain ng mga succubus? Sa biglang sandali, isang nakakatakot na itim na ulap ang bumalot sa kalangitan ng Qin clan. Tinakpan nito ang buong banal na bundok ng kanilang angkan, at nagdilim ang paligid. Nabalot ng takot ang mga mukha ng lahat ng tao sa liwasan. Sas! Mula sa itim na ulap ay bumaba ang makakapal na usok na may kasamang malamig at nakakakilabot na tunog, parang dala mismo ng kamatayan. Hindi. Ito ay Demon Clan. Emperor Qinwo, nagkasabuatan ka sa Demon Clan. Ngumiti ng malupit si Qinwo at nagsabi, "Hahaha, dahil ayaw niyong magpasakop, hayaang lumunin ng mga succubus ang inyong mga kaluluwa, at bigyan kayo ng bagong buhay bilang bahagi ng aking Demon Army." Kabanata 2163. Sa itaas ng kalangitan, isang nakakatakot na ingay ng mahika ang umuugong, at ang nakapangangilabot na enerhiya ng demonyo ay bumalot sa buong angkan ng Qin. Dumarating na. Sa duwantiya niya, sa sandaling iyon, tumangala ang dalawang mata, nakatitig sa dambuhalang enerhiya ng demonyo na animoy maitim na ulap na bumabalot sa Qin clan. Mula sa kalangitan sa itaas ng Qin clan, isang makapangyarihang demonyo ang bumaba. Ito'y tila ulap ng demonyong enerhiya na lumalaganap, at ang nakakatakot na aurang masama ay ganap ng bumalot sa buong Qin clan. Sunod-sunod na bumaba mula sa langit ang mga makapangyarihang nilalang na parang usok na itim. Sa isang iglap na puno ng mga may itim na anino ang himpapawid sa ibabaw ng Qin clan square. Ang kanilang nakakatakot na tinig ay tila tumutusok sa puso't kaluluwa ng mga tao, habang bumababa ang malalakas na demonyo mula sa ulap. Ngunit nakapagtataka, ang mga malalakas na demonyong ito ay puro tila usok lamang, wala silang malinaw na anyo, subalit ang kanilang tinig ay nakapangangilabot. Mga multo't demonyo, naglakas loob kayong maghari-harian dito sa Qin clan. Habang nagugulat ang mga tao ng Qin sa mga dumating na malalakas na demonyo, ilang mga mandirigmang Qin na hindi handang sumunod kay Emperador Qinwo ang galit na sumugod, at nagpakawala ng mabagsik na atake na tila ulan ng apoy. Sa isang iglap, sumabog ang mabangis na banggaan sa pagitan ng langit at lupa. Emperador Qinwo, dahil sa sarili mong kapakanan, nakipagkutsaba ka sa lahi ng mga demonyo at pinahamak ang sarili mong angkan. Kapag bumalik ang ating ninuno, hindi kanya patatawarin. Dugong traidor. Sa iyong mga kamay, mawawasak ang Qin clan. Isa-isang sigaw ng galit ang umalangaw-ngaw, ngunit sa sandaling iyon, walang saysay ang mga salita. Sa harap ng mga demonyong parang walang pinipintong usok, ang mga tumatanggi ay nasa bingit ng kamatayan. Sa mataas na entablado, malamig na pinanood ni Emperador Qinwo ang eksena, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Para sa kanya, kung hindi susunod, ang tanging kapalit ay kamatayan. Kailangang ganap niyang kontrolin ang Qin clan. Nang magsimula siya, wala nang balikan. Higit pa rito, sa laki ng kanyang ambisyon, hindi niya hahayaang may sino man sa Qin clan na lumampas sa kanya. Ang mga sigaw ng paghihirap ay umalangaw-ngaw sa banal na bundok ng Qin. Sa harap ng napakasamang lahi ng mga demonyo, kakaunti lamang ang nakakapanlaban. Ang may itim na anino'y binalot ang mga tao ng Qin, nagiging usok na pumapasok sa kanilang isipan, nilalamon ang kanilang kaluluwa at kinokontrol ang kanilang katawan. Ang mga mandirigmang Qin na nilamon ng mga succubus ay nawala ng sariling kaluluwa. Ang kanilang mga katawan ay pag-aari na ngayon ng mga demonyo. Ang kanilang mga mata ay naging malamlam at kakaiba, hindi na mata ng tao. Sa pagkakaroon ng ganoong kapalaran, ang mga tao ng Qin ay agad na lumaban sa sarili nilang angkan, matindi, mabagsik, at walang awa. Mga demonyo, naglakas loob kayong maging bastos sa Qin clan. Mga nilalang ng dilim na hindi makayang humarap sa araw, nagkamali kayo ng napiling lugar.
Bigla, matapos magsimula ang labanan ng kabutihan at kasamaan sa banal na bundok, isang nakakapangilabot na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng durantiyan niya. Mula sa kawalan, isang napakagandang babae ang lumitaw, nagtutulak ng isang upuang may gulong na mabagal na lumilipad sa kawalan. Sa upuang iyon, nakaupo ang isang lalaking nasa gitnang edad, malamig ang mukha at punong-puno ng nakamamatay na intensyon ang kanyang mga mata. Qinhuat iyan. Sabay na tumingin ang malalakas na demonyo at si Emperador Qinwu sa bagong dating, kay Qinhuat iyan at sa babaeng maganda, at ang kanilang mga matay nagdilim sa takot. Dumating na ang panganay. Nang makita si Qinhuat iyan, tila nakahanap ng sandigan ang mga tao ng Qin na nilulusob ng mga succubus. Ngayon, si Qinwudi, ang dating pinuno, ay matagal nang nawala sa mundo, at si Qinwu ay isang tusong henyo. Pangalawang kapatid, matapos ang napakaraming taon, hindi mo na napigilan ang sarili mo. Niloko mo ang Qin clan, nakipag-alyansa sa mga demonyo, at pinatay ang ating mga kasamahan. Ang iyong ambisyon ay hindi kumupas kahit isang beses. Sulit ba ito? Malamig na tinitigan ni Qinhuat iyan si Emperador Qinwu, ang kanyang mga mata na parang matutulis na espada ay tila sumisibat hanggang sa kaluluwa ng kanyang kapatid. Kapatid, kung alam mo na, bakit ka pa nag-aksaya ng salita? Hindi mo na mapipigilan ang mangyayari ngayon. Matagal ka nang walang silbi, kaya hayaan mo na akong ipadala ka sa impyerno para makalaya ka. Malamig ang tinig ni Qinwu, at lantad na ang kanyang walang awang ambisyon. Ano ngayon kung si Qinhuat iyan ang kaharap? Kahit siya'y mapatay sa pagkakamali, handa siya. Mabuti, mukhang tuluyan ka ng nalugmok. Sinira mo noon ang bunso, at sinira mo rin ako. Ngayon, ikaw at ako bilang magkapatid ay magtatapos lamang sa kamatayan. Pagkasabi nito, isang sinag ng itim na liwanag ang sumibol papunta kay Qinhuat iyan. Kahit wala na siyang mga binti at hindi makagalaw, hindi naglaho ang kanyang kapangyarihan. Sa mga taong nakalipas na malayo siya sa mga usaping mortal, naabot na niya ang pinakamataas na antas ng banal na hari. Haha, mas mabuti, nakalibre ako ng isang tama. Malamig na tumawa ang makapangyarihang demonyo. Ngunit sa susunod na sandali, isang kapangyarihang nakakapang-inig ng laman ang biglang kumalat sa buong mundo, at ang pinagmumulan nito ay walang iba kundi ang babaeng nasa tabi ni Qinhuat iyan, na sa unang tingin ay kalmado, ngunit sa sandaling iyon ay umaapaw ang matinding lakas. Kabanata 2164. Gamitin ang aking dugo upang irekomenda sa bughaw na langit, gamitin ang aking kaluluwa upang agawin ang araw at buwan, at ang kapangyarihan upang ipagbawal ang mga demonyo, selyuhan ito. Bigla, nakita ang magandang babaeng nasa gitnang edad na gumagawa ng mahiwagang mudra. Mula sa kanyang katawan ay lumaganap ang isang nakapangangilabot na puwersa ng pagkakakulong na kumalat sa buong mundo. Agad na nagngangalit ang mga demonyo, ang kapangyarihan ng Forbidden Demon ay tila kanilang likas na kaaway, na nagnanais na tuluyang burahin sila sa kawalan. Mga nalalabi ng Forbidden Demon Clan. Matagal na kitang hinahanap sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ko inakalang nandito ka pala sa Qin Clan. Napakaswerte. Ngayon, tuluyan ko nang buburahin ang inyong lahi sa mundong ito. Galit na yumalulong ang makapangyarihang mandirigma ng lahi ng mga demonyo. Umagos ng matindi ang kanyang nakakatakot na enerhiya, subalit ang kapangyarihan ng Forbidden Demon ay may nakapipinsalang epekto laban sa kanya. Nang makita ng mga tao ng Qin ang mga malalakas na demonyong ikinulong, sila'y pansamantalang nakahinga ng maluwag sa banal na bundok, ngunit lubos na nagulat. Umalis na kayo, lisanin ninyo ang Qin Clan. Mataas na isinigaw ng magandang babae, at sa susunod na sandali, siya mismo ang humarap sa makapangyarihang mga demonyo gamit ang kapangyarihan ng Forbidden Demon. Samantala, ang mga succubus sa banal na bundok ng Qin ay nananatiling pinipigilan ng kapangyarihan ng Forbidden Demon. Ang kapangyarihang ito ay epektibo lamang laban sa mga demonyo. Lumakad na kayo. Isang matandang elder ng Qin Clan ang nagngalit ang ngipin at pinangunahan ang natitirang kasamahan upang tumakas mula sa banal na bundok. Pigilan sila, ngunit bago pa sila makalayo mula sa Qin Clan, bigla namang umatake ang mga puwersang sumuko na kay Emperador Qinwu, at walang awang pinaslang ang sarili nilang mga kasamahan. Mga traidor, lumaban tayo. Namumula sa galit ang mga mata ng elder ng Qin Clan. Wala na siyang pakialam kahit sariling kakilala ang kaharap para mabuhay, kailangan niyang pumatay. Hindi ba't huli na kayo? Sa sandaling iyon, mula sa kawalan na libu-libong milya ang layo, isang nakakatakot na nilalang ang biglang dumating. Ang kanyang titig ay tila tumago sa kalawakan at diretsyong bumagsak sa banal na bundok ng Qin.
Siya ay walang iba kundi si Patriarch Brahma ng Jin Clan na matagal nang nagmamasid sa Qin Clan. Mga halimaw, naglakas loob kayong maghari-harian sa lahi ng tao. Mamatay kayo. Biglang lumitaw si Patriarch Brahma sa himpapawid sa ibabaw ng Qin Clan. Itinaas niya ang kanyang mga daliri at mula sa kanyang kaisipan ay nabuo ang isang nakamamatay na Formasayon. Mula sa kawalan ay umusbong ang mga naglalakihang liwanag na nag-ugnay at lumabas ang nakapanghihilakbot na lakas na agad pumatay sa maraming mandirigmang demonyo. Brahma, akala mo ba't hindi maghahanda ang aking demon race laban sa iyo? Hindi namin hahayaang masira ang aming plano sa pamamagitan mo. Pagkatapos lumitaw ni Patriarch Brahma, isa pang mas nakakatakot na makapangyarihang demonyo ang bumaba sa mundong ito. Mula sa kawalan ay bumagsak ang sinag ng demonyong liwanag patungo sa kinatatayuan ni Brahma na ikanaguho ng mismong espasyo. Boom! Nagbanggaan ang kapangyarihan ng dalawa at yumanig ng todo ang buong kalangitan. Sky Demon Race. Nagtalam ang titig ni Patriarch Brahma, nakatingin sa nilalang na nababalutan ng itim na kasuotan sa harapan niya. Ako nga, mula sa Heavenly Demon Clan, Brahma. Hindi namin ginawa kayong kaaway ng aming lahi, ngunit ikaw ang sumire sa aming plano. Hindi mo may iligtas ang Qin Clan ngayon. Bukod pa rito, hindi lang ang Qin Clan ang dinudurog ng digmaan, ang iba pang mga lugar ay nasunog na rin sa labanan. Di magtatagal, ang buong rehiyong ito ay magiging mundo ng aming mga demonyo. Hindi pa tiyak yan. Ang lupain ng tao ay hindi bagay na pagnanasa ng mga tulad ninyong multo. Malamig na sumanghel si Patriarch Brahma, at ang nag-aalimpuyong liwanag sa kanyang paligid ay biglang nagtipon. Bilang isang makapangyarihang banal na emperador, hindi basta-basta siya magpapasupol sa mga salita lamang. Ngunit totoo ang sinabi ng malakas na nilalang ng Demon Race. Sa sandaling iyon, bukod sa Qin Clan, ang iba pang tatlong pangunahing puwersa, ang Sword Saint Mountain, Wansho Villa, at Rashomon, gayon din ang Teizenzong at Xuanyin Pavilion, ay sabay na nilusob. Ang limang makapangyarihang puwersang ito, tulad ng Qin Clan, ay nakakaranas ng matinding digmaan. Biglang dumating ang mga makapangyarihang demonyo, at sa loob ng kanilang hanay, ang mga taong matagal nang nakokontrol ng mga succubus ay nagbunyag ng kanilang tunay na anyo. Isang mapangwasak na digmaan ang nagaganap sa mga pangunahing puwersang ito. Maliwanag na kung tuluyang masakop ng mga succubus ang mga pinakamalalakas na mandirigman ng mga puwersang ito, magkakaroon ng nakapangangilabot na kapangyarihan ang mga demonyo, isang lakas na magpapayanig at magbibigay sindek sa buong lahi ng tao. Kabanata 2165. Siyempre, ang plano ng lahi ng mga demonyo, na itinago sa loob ng daan-daang taon, ay sapat na malalim upang masaklo ang anim na pangunahing puwersa, ang Qin Clan, Juggernaut King, Wansho Villa, Rashomon, Teizenzong, at Xuanyin Pavilion. Kapag nagsimula ang planong ito, napakalaki ng posibilidad na tuluyan ng makontrol ng mga demonyo ang anim na makapangyarihang puwersang ito. Ngunit si Yehan, na nasa malayong Yaoguang Domain, ay walang kamalay-malay sa nagaganap. Pati ang buong Tianshu Domain ay hindi pa nakakaalam, isang biglaang blitzkrieg ang sumiklab. Bukod pa rito, nakatuon ang lahat ng kapangyarihan ng lahi ng tao sa Kangklan at sa Yaoguang Domain. Wala ni isa ang nakapag-isip na sa mga panahong ito, ang lahi ng demonyo ay maglalakas loob na makialam sa mundo ng tao. Sa Tianming City sa Yaoguang Domain, naroon ngayon ang pangunahing puwersang pandigma ng Tianlong, kasama ang kapangyarihan ng Qin Clan at Jin Clan, pati na ang hukbong pinamunuan ni Xiang Moxi na nakipagsanib kay Yehan. Dagdag pa ang sariling puwersang pinatibay ni Yehan, umabot sa halos 20,000 mandirigma. Bagaman ang pinamunuan lamang ni Xiang Moxi ay 10,000 pangunahing mandirigma, may higit pa silang 50,000 iba pa. Inayos ni Yehan ang mga ito upang magsanay sa loob ng mundo ng Xuanman, kaya't kabuuan ay nakapagsanib siya ng mahigit 200,000 na tagasanay. Ang Tianming City ay tiyak na daraanan ng Kangklan kapag muli silang sumugod sa Yaoguang Domain. Kaya't kailangang bantayan ni Yehan ang lugar na ito. Ngayong umatras na ang Kangklan, hindi na niya hahayaang makapasok pa ang mga ito. Nalalaman lamang ni Yehan ang nangyari sa Tianshu Region kinabukasan. Sa oras na iyon, hindi lang siya kundi lahat ng puwersa sa Tianshu Region, pati na rin sa tatlong karatig nitong rehiyon, ay nakabalita sa trahedya. Sa sandaling iyon, lubos na nabigla ang buong mundo ng tao. Ang muling pag-usbong ng Kangklan at ang pagturing nila sa lahat ng puwersa ng tao bilang kalaban ay nagbigay ng kawalan ng depensa sa sangkatauhan.
Sa panahong ito, dumating ang kaguluhan, ang alitan sa loob ng lahi ng tao, ang paglitaw ng mga banal na demonyo, at ngayon pati ang Demon Clan ay inunat na ang mga kuko sa mundo ng tao. Sa loob lamang ng maikling panahon, kanilang nasakop at nakontrol ang 6 na pangunahing puwersa na nagbunga ng nakapanghihilakbot na lakas. Mga demonyo, mga maruruming nilalang, talagang sinalakay nila ang aking Qin Clan. At si Emperor Qin Wu, isang taksil na nakipagsabuatan sa mga demonyo. Kapag nakabalik ako sa Tianshu Domain, ako mismo ang magpaparusa sa traidor na iyon. Sa Tianming City, madilim ang mukha ni Patriarch Qin Sheng, at dumadaloy mula sa kanya ang walang kapantay na galit at pagnanais pumatay. Naroon din ang mga tao mula sa Qin at Xin Clan, ang mga nakakataas ng Tianlong, at si Xiang Moxi. Ngayon, alam na ng buong Tianlong ang nangyayari sa Tianshu region. Maging ang pinuno ng Xin Clan ay nagpadala na rin ng mensahe kay Qin Sheng. Huwag kang magpadala sa galit, Patriarch, ani Yehan. Walang maidudulot ang galit ngayon. Kung hindi muling isisilang ang Qin Clan mula sa apoy, tuluyan tayong mawawala sa apoy na iyon. Bagamat malaking dagok ang nangyari, ang matitirang tunay na Qin ay siyang asensya at pinakadawa ng lahi. Ramdam ni Yehan ang matinding puot ni Qin Sheng, kaya't nagpatuloy siya, si Emperor Qin Wu ay nagkubli hanggang ngayon, nangangahulugang matagal na niyang inihanda ang kanyang panlilinlang. Ang ganitong cancer ay nanatili sa loob ng Qin Clan nang halos walang nakakakilala sa kanyang tunay na anyo. Nakakalungkot lamang na ang tiyo at ang kanyang asawa, kahit na nailigtas nila ang maraming Qin, ay hindi nila nailigtas ang kanilang sarili. Hayop na iyon. Ako mismo ang magpapahirap sa kanya. Galit na sigaw ng isang banal na hari mula sa Qin Clan. Patriarch, pamunuan mo kami pabalik sa Tianshu region. Si Emperor Qin Wu, ang dungeons ng Qin Clan, hinding-hindi ko papayagang mabuhay pa siya ng isang araw. Basta na lang tayong babalik. Mali yun. Bago matapos ni Yehan ang kanyang salita, tiningnan siya ng masama ng banal na hari. Yehan, anong ibig mong sabihin? Nanahimik si Patriarch Qin Sheng, gayon din ang mga nakakataas ng Tianlong at si Xiang Moxi. Sabi ni Yehan, mga nakatatanda, kailangang bumalik ang Qin Clan sa Tianshu region, ngunit dapat nating pag-isipan ang paraan. Ngayon, napakalakas ng Demon Clan sa rehiyong iyon. Kung basta na lamang tayong babalik, magagawa ba nating maghiganti? Yehan, ano ang iniisip mo? Tanong ni Patriarch Qin Sheng. Kung gawin natin ng buo at lipulin silang lahat. Malalim na hininga ang pinakawalan ni Yehan. Naalala niya si Qin Watian at ang asawa nitong nagbuwis ng buhay para sa Qin Clan. Namuo ang kanyang matinding pagnanais na pumatay. Ilan lang ba ang handang magsakripisyo para sa iba? Ngunit ginawa nila ito alang-alang sa Qin. Sa isip ni Yehan, hindi niya magagawang maging kasing dakila nila. Brother Ye, may naiisip ka na ba? Tanong ni Xiang Moxi. Kangso, tugon ni Yehan, mariin ang tingin. Kang Clan. Naguluhan ang lahat sa kanyang sagot. Paano magkakaugnay ang Demon Clan at Kang Clan? Magkaibang bagay ito, parang langis at tubig. Brother Ye, ano ang ibig mong sabihin? Yuzisa ni Xiang Moxi. Nakatitig ang lahat kay Yehan. Gusto mong sabihin, makipagsanib sa Kang Clan para labanan ang Demon Clan sa Tianshu region. Biglang sabat ni Zhou Banroo, na kanina patahimik. Siya lamang ang nakasunod sa takbo ng isip ni Yehan. Sa kanyang sinabi, lahat ay nabigla. Makipagsanib sa Kang Clan laban sa Demon Clan. Imposible. Ang Kang Clan ang pangunahing kalaban nila ngayon. Para silang apoy at tubig, paano sila magsasama para labanan ang mga demonyo? Kabanata 2166. Matalino. Tumanggaw si Yehan na may ngiti. Tiningnan niya ang lahat at nagsabi. Iyan din ang iniisip ko. Ang kapangyarihan ng mga demonyo sa rehiyon ng Tianshu ay napakalaki na ngayon. Ang 6 na pangunahing puwersa na nais nilang kontrolin ay halos wala nang makakatakas. Karamihan sa mga makapangyarihan mula sa 6 na puwersang ito ay hawak na nila at nagiging bahagi na ng kapangyarihan ng Demon Clan. Kung magsanib ang ganyang kalakas na puwersa, paano natin sila matatalo gamit lamang ang ating lakas? Kaya't wala tayong ibang pagpipilian kundi ang humanap ng kakampi na kasing lakas nila. Pero, hindi dapat ang Kang Clan ang kakamping ito? Sabi ni Xiang Moxi. Una, matagal nang may hidwaan tayo. Parehong nais ng dalawang panig na wasakin ang isa't isa. Kung sakaling makipag-alyansa sila sa atin laban sa mga demonyo, napakaliit ng posibilidad. Tama iyan. Ang Kang Clan ay tiyak na hindi papayag. Baka nga habang nakikipaglaban tayo sa Demon Clan, bigla nila tayong saksakin sa likod.
Tumango rin ang ilang nakatataas ng Tianlong. Narinig ito ni Yehan at nagsalita. Mga Ginoo, huwag ninyong kalimutan na libu-libong taon na ang nakalilipas, pinagtulungan ng iba't ibang puwersa ng sangkatauhan ang Kang Clan, halos nagdulot iyon ng kanilang paglipol. At ang pangunahing may sala sa likod nito ay ang Demon Clan mismo. Kaya't hanggang ngayon, matindi ang galit ng Kang Clan laban sa kanila. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ng lahat ng naruroon. Noong nakaraan, pinagtulungan ang Kang Clan dahil ang Demon Clan ay kontrolado ang maraming makapangyarihan sa kanilang lahi. Natakot ang mga puwersa ng tao na kung tuluyan ng mapasailalim ang Kang Clan, magiging banta sila sa buong sangkatauhan. Kaya't nagtulungan silang lahat upang supulan ang Kang Clan. Pero kahit ganoon, papayag ba silang sumama sa atin? Tanong ni Shang Moxie. Hindi ko alam. Umiling si Yehan. Ngunit ito'y isang pagkakataon. Kung si Kang Tianzo ay handang pansamantalang isantabi ang galit at makipagtulungan upang kalabanan ang mga demonyo, mas lalaki ang tsansang mabura natin ang kapangyarihan ng Demon Clan. Kung tayo lang ang kikilos, napakaliit ng posibilidad na magtagumpay. Dahil kung naglakas loob ang Demon Clan na lumantad, ibig sabihin ay handa sila kahit salubungin ang pinakamakapangyarihan sa tao. Sa susunod, siguradong may dadating na mga pinakamalakas na mandirigma ng Demon Clan. Talagang mahirap ang bagay na ito. Dahan-dahang kumalma ang patriarka na si Qin Sheng at nagsabi. Kung kikilos tayo ng padalos-dalos, tiyak na mahuhulog tayo sa bitag ng mga demonyo. Ang pinakamainam ay kumilos ng may plano para hugasan sila ng dugo. Yehan, ikaw na ang bahala rito. Susundin ka namin kung ano man ang pasya mo sa tamang oras. Tumango si Yehan. Huwag kayong mag-alala, patriarka. Kung naglakas loob silang umatake sa Qin Clan, paniningil ko sa kanila ang halaga. Ang utang sa dugo ay babayaran din ng dugo. Kapatid mo Exi, ipadala mo ng mensahe kay Beriel sa langit. Makipagkita siya sa akin, kahit ano pa ang resulta, makikipagkita muna ako sa kanya. Tumango si Shang Moxie. Samantala, sa Yuheng Domain, halos maghilom na ang mga sugat ni Kang Tianzo. Alam na rin ng buong Kang Clan ang tungkol sa pagdating ng Demon Clan sa Tianzhou at ang mabilis nilang pagkontrol sa 6 na pangunahing puwersa. Humph! Itong mga nilalang na laging nagtatago sa dilim, nang ahas pang bumalik sa mundong ito ng tao, malamig na wika ni Kang Tianzo. Noon, muntik nang malipol ang ating angkan dahil sa kanila. Balak ko pa sanang hanapin sila matapos kong sakupin ang lahi ng tao, pero sila na mismo ang lumapit. Akala yata nila, parang bakuran lang nila ang mundong ito. Panginoon, tiyak na may malalaking plano ang mga demonyo sa pagdating nila. Libu-libong taon na ang nakalipas, tayo ang ginulo nila. Ngayon, Qin Clan at ang 6 pang puwersa ang tina-target nila. Gusto pa rin nilang pag-awayin ang mga tao gamit ang kapangyarihan ng tao mismo. Sabi ng isa sa mga mandirigmang Kang. Wala akong pakialam kung sino man ang nais nilang kalabanan. Pero ang utang na dugo sa atin, babayaran nila. Dahan-dahang tumayo si Kang Tianzo, ang kanyang mga matay umaapaw ng nakakatakot na pagnanasa sa dugo. Panginoon, may balita galing sa lalaking nasa Yaoguang Domain. Dumating si Kang Jinglo. Nagsalita si Kang Tianzo na may malamig na tingin, sabihin mo. Gusto ka raw niyang makipagkita, dito mismo sa Yuheng Domain, tugon ni Kang Jinglo. Makipagkita sa akin, at dito pa sa Yuheng. Hindi yan estilo ng lalaking iyon. Malamang may iba siyang plano, sabi ng isang mandirigmang Kang. Marahil nga, ang taong iyon ay may napakatapang na ideya, kasing tapang na wala ni isa ang manggahas isipin. Sige, pumayag ka. Bukas, hihintayin ko siya dito sa Yuheng. Ngumiti si Kang Tianzo. Susunod, Panginoon. Yumuko si Kang Jinglo at lumisan. Nang makarating ang balita kay Yehan sa Tianming City na pumayag si Kang Tianzo, hindi na siya nagtaka. Mabuti kung ganoon. Ang susunod, sa Diyos na ipagkatiwala. Huminga ng malalim si Yehan at tiningnan ang langit. Kinabukasan, lumipad na siya papuntang Yuheng Domain. Sa paningin ng lahat, 3 lamang silang pumunta, si Yehan, Patriarka Qin Sheng, at ang banal na haring si Qingai. Ngunit ang buong puwersa ng Tianlong ay nakatago sa loob ng Xuanman World, handang lumabas anumang oras na tawagin ni Yehan. Ang kuta ng Kang Clan sa Yuheng, dating tirahan ng Star Palace, ay pinamumugaran ngayon ng 10,000 mandirigma ng Kang Clan, napakaraming malalakas na gaya ng mga punong kagubatan. Kung sino man ang pumasok dito, wala nang pag-asang makalabas ng buhay. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Yehan kundi tumuloy sa pugad ng mga tigre at dragon. Nang dumating sila, agad na bumalot ang nakakatakot na presensya ng mga mandirigmang Kang sa buong kalangitan.
Ngunit nanatiling kalmado ang mga mukha ni Yehan. Sa harapan nila, lumitaw si Kang Jinglo na may anyong scholar, may dalang tiklop na pamaypay at ngumiti. Dahil narito na kayo, halina at pumasok. Matagal na kayong hinihintay ng aking Kang Clan. Kabanata 2167. Kangjing Tower, nakapasok ka na sa mga mata ng buong mundo. Tahimik na tinitigan ni Yehan si Kang Jinglo na lumapit sa kanya na may anyong scholar at nakangiti. Nakipaglaban ito kay Zhang Wushuang sa Yuheng Domain at naigupo niya ito. Sa ganoong nakakatakot na lakas, walang duda na maituturing siya bilang kabilang sa nangungunang tatlo sa talaan ng mga hari ng langit. Bukod pa rito, natalo ni Kang Jinglo si Zhang Wushuang sa Yuhengyo, at ang ikaapat na pwesto ni Zhang Wushuang sa Chanzen Ranking ay nakuha na ngayon ni Kang Jinglo. Pagkarinig nito, ang ngiti sa labi ni Kang Jinglo ay bahagyang naging malamig at sinabi, kung nakapasok man ako sa mga mata ng buong mundo, baka hindi pa rin ako pumasa sa paningin mo, Yehan, hindi ba? Bakit mo naman nasabi iyan? Malumanay na tugon ni Yehan. Ano sa tingin mo? Tugon ni Kang Jinglo habang nakatitig kay Yehan. Kahit hindi ko alam ang tunay mong pakay sa pagpunta rito sa Yuhengyo, ipinapayo ko sa'yo na maging tapat. Hindi ito yagwangyo mo. Kung gugustuhin ng aking angkangkang na patayin ka, madali lang iyon. Sumagot si Yehan, hindi ko akalaing gagamit ng ganitong pagkakataon ng Kang Clan. Pero huwag kang mag-alala, nasa kuta ako ng inyong angkan kaya hindi ako ganoong kayabang para manggulo. Nandito ako ng may sinseridad. Mas mabuti nga, malamig na tiningnan sila ni Kang Jinglo at dumiretso sa unahan. Tahimik na sumunod sina Yehan. Habang papalapit sa kulay abo-pulang bulwagan, nizalayan nila ang kapangyarihan ng Kang Clan. Sa mga gusali sa paligid ng bulwagan, damanan nina Patriarch Qin Sheng at Qin Dai Shengwang na ang mga malalakas na Kang Clan ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Kung bigla silang atakihin dito, magiging napakatindi ng kapahamakan. Ngunit, hindi natatakot si Yehan. Alam niyang si Kang Tianzan ay hindi umaatake ng patalikod. Ang nais nito ay patas na laban. Sa harap ng Engranding Palasyo, marami ring malalakas na Kang Clan ang nagbabantay. Pagdating ni Yehan, malamig at matalim ang mga titig na ibinato sa kanila. Kaaway ng Kang Clan si Yehan, hinahangaan siya ni Kang Tianzan, ngunit ang iba'y nais na siyang patayin agad-agad. Sa loob ng palasyo, naroon din ang maraming makapangyarihan mula sa Kang Clan, mga pangunahing puwersang kasunod ni Kang Tianzan. Sa mataas na trono, nakaupo si Kang Tianzan, tahimik ngunit may nakangiting anyo habang pinagmamasdan ang pagdating ni Yehan. Kaibigan, hindi ko akalaing muli tayong magkikita agad. Masayang bati ni Kang Tianzan mula sa mataas na luklukan. Ngumiti si Yehan. Wala akong magawa, sobrang kaakit-akit mo. Ilang araw lang kitang hindi nakita, parang natatarante na ako. Kaya eto, naglakas loob na akong dumalaw. Hehe, kaya pala gusto mo akong makausap. Tugon ni Kang Tianzan na halatang hindi naniniwala. Kung sabik ka, bakit hindi ka nalang manatili sa tabi ko para makita mo ako araw-araw? Ngumiti si Yehan at umiling. Gusto ko rin sanang manatili sa tabi ng isang kagandahan gaya mo, pero ang bulaklak ay may tinak. Kapag napabayan, maaaring ikapahamak ng buhay. Depende sa tao, sagot ni Kang Tianzan habang kumikislap ang mga mata. Kung ikaw iyon, baka may tago pa ng bulaklak ang kanyang tinak at hindi ka masaktan. Hindi tayo sigurado sa lahat ng bagay, nakangiting tugon ni Yehan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang malamig na mga mata ng mga Kang Clan sa paligid. Babae, bisita lang kami rito. Hindi mo ba kami papainumin ng tsaa? Dahil pumunta kayo ng may mabuting pakay, bilang si Kang Tianzan, nararapat lang kitang tanggapin ng may paggalang. Pero kung masama ang pakay mo, hindi ka ba natatakot na lagyan ko ng laso ng tsaa? Nakangiting tugon ni Kang Tianzan. Napangiti si Yehan. Sabi nga nila, ang pinakamasamang lason ay hindi galing sa mga bagay, kundi sa puso ng babae. Sa totoo lang, natatakot talaga akong lagyan mo ng lason ang iinuman ko. Pagkatapos ay nagpatuloy, noong nakaraang laban, napilitan kang umurong mula sa Yaguangyo. Pero patas ang naging laban natin. Kaya alam mong hindi ako narito para lang sa atin dalawa. Pero bukod sa digmaan, ano pa ba ang dapat pag-usapan natin? Dahan-dahang tumayo si Kang Tianzan. Ngumiti si Yehan. Sa talino mo, hindi naman mahirap hulaan kung ano ang dahilan ng paglapit ko. Hindi na tayo dapat maglokohan pa. Lahi ng demonyo, malamig na banggit ni Kang Tianzan. Pagkarinig nito, nabigla maging ang mga makapangyarihang Kang Clan sa loob ng bulwagan, pati na rin sina Patriarch Qin Sheng at Qin Dai Shengwang. Hindi nila inaasahan na agad mahuhulaan ni Kang Tianzan ang pakay nila.
Matalino ka, ngiti ni Yehan at tumango. Magdala ng tsaa. Utos ni Kang Tianzan habang muling umupo. Kaagad na inilabas ang ilang mesa at mainit na tsaa. Umupo ang tatlo at uminom ng isang lagok si Yehan. Kaibigan, hindi ka ba natatakot na lagyan ko ng lason ng tsaa? Nakangiting tanong ni Kang Tianzan. Ngumiti si Yehan. Nararamdaman ko na ang sinseridad ko sa pagpunta rito. Kaya't hindi ako natatakot na lagyan mo ito ng lason. Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Kabanata 2168. Sabi ni Kang Chanbo, "Siyempre, pero ipapaalala ko lang muna sa'yo, magkalaban tayo, hindi magkaibigan." Sumagot si Yehan, "Hindi mo na kailangan pang ipaalala iyan. Ngayon, nasa magulong panahon ang lahi ng tao. Una, kayo, ang kanang Kang, ay may ambisyon na sakupin ang mundo. Pangalawa, ang lahi ng banal na demonyo ay nasa piling ng mga tao at umaakit pa ng hukbo ng mga halimaw. Pangatlo, lumilitaw na rin ang mga demonyo sa daigdig ng tao. Kapag nakapwesto sila ng matatag, makikihati sila sa mundo ng tao. Kapag hinarap ng lahi ng tao ang lahat ng panlabas na puwersang ito, tiyak na magiging mahina tayo. Kaya bago pa sila tuluyang lumakas, ang tanging solusyon ay wasakin sila." Ngumiti si Kang Chanzen at kumurap ang mga mata. "Tama ka, pero anong kinalaman yan sa aming Kang clan?" Ngumiti si Yehan. "Babae, hindi ba malinaw? Malaki ang ambisyon ng iyong angkan. Ang laban nating mga tao sa isa't isa, problema na natin iyon sa loob. Pero kapag nakialam ang mga banyaga, hindi ba't malaking sagabal iyan sa inyong handaring mangibabaw?" Yumigting ang malamig na aura ni Kang Tianzo. "Mali ka, kahit dumating ang mga demonyo, hindi iyan ang tunay na sagabal ko. Ang tunay kong sagabal ay ikaw. Kumpara sa kanila, ikaw ang pinakamalaking balakid ko." Nagkibit balikat si Yehan. "Baka iniisip mo lang na masyado akong malakas. Kung hindi mo ako bibigyan ng patas na pagkakataon, paano kita mapipigilan? Hindi kita iniisipan ng mataas, ikaw lang mismo ang nagiging mapagpakumbaba." Malamig ngunit may ngiting sagot ni Kang Tianzo. Lamambat ang ekspresyon niya at muling nagsalita, "Hindi ko itinatanggi. Totoo, nasa magulong panahon ang lahi ng tao. Maraming halimaw at multo ang nakatuon na ngayon dito. Malaki ang banta nila, hindi lang sa aming Kang clan, kundi pati na rin sa iba pang puwersa ng tao. Ang problema, masyadong makasarili ang iba't ibang puwersa. Kung nagkakaisa lang sila, paano makapanggigipit ang mga banyagang ito?" Tumango si Yehan. "Tama ka. Kung mula pa sa simula ay nagkakaisa na ang mga tao, malamang hindi nakuha ng inyong Kang clan ang Kaiyang at Yuheng. Pero maraming bagay ang nangangailangan ng nangunguna, gaya nitong paglitaw ng mga demonyo sa Tianshu region. Kung hindi sila wawakasan agad, walang katapusang problema ang aidudulot nila. Kaya lumapit ka rito para makipagsanib puwersa sa aming Kang clan laban sa demonyo." Tanong ni Kang Tianzan. "Eksakto. Kahit magkalaban tayo at nais nating alisin ang isa't isa, may iisang kaaway tayong mas malaki, ang lahi ng demonyo. Noong nakaraan, muntik nang maubos ang inyong angkan, at sa ugat ng lahat ng iyon, ang demonyo ang may kasalanan. Ayaw mo bang singilin sila?" Biglang ngumisi si Kang Tianzan. "Ibig mong isantibi namin ang galit namin sayo. Sa tingin mo ba posible iyon?" Isang malakas na Kang clan ang sumabat, malamig ang tinig. "Bata, kahit kalaban din namin ang mga demonyo, bakit mo naisip na makikipagsanib kami sayo? Sa tingin mo ba basta-basta naming kakalimutan ang galit namin sayo? Sinundan pa ng isa pang makapangyarihang Kang clan, pangarap mo lang ang pag-isipan na makiisa kami sa isang kaaway." Ngumiti si Yehan. "Totoo, hindi kakalimutan ng inyong Kang clan ang galit sa akin, maliban na lang kung susuko ako sa inyo." Sa narinig, kumislap ang mga mata ni Kang Tianzo. "Pero imposibleng sumuko ako. Ang hinihiling ko lang ay pansamantalang isantibi natin ang alitan at magsanib laban sa mga demonyo. Pagkatapos noon, ang Kang clan ay Kang clan pa rin, at ako'y mananatiling Tianlong. Doon natin pwedeng ipagpatuloy ang ating laban." Napaisip si Kang Tianzo. "Matapang ang ideya mo. Kapag nagkaisa tayo kahit panandalian, tiyak na magugulat ang lahat ng puwersa ng tao. Pero bakit pa namin kakailang ganing makiisa sayo kung kaya naman naming harapin ang mga demonyo ng mag-isa?" Ngumiti si Yehan. "Malakas ang inyong angkan, oo. Pero isipin mo, kung buong lakas ninyong haharapin ang mga demonyo, paano kung biglang salakayin kayo ng ibang puwersa ng tao? Anong mangyayari sa inyo?" Naging malamig ang tingin ng mga Kang clan, at natahimik si Kang Tianzo. "Magpatuloy ka," utos niya. Nagpatuloy si Yehan. "Kung gusto niyong harapin ang mga demonyo nang hindi tinataga sa likod ng iba, pinakamainam na makiisa sa amin.
May iba pang malalakas na lahi sa aking panig na tutulong. Hindi tayo papayagang saksakin ng ibang tao habang nakikipaglaban. Bahagyang ngumiti si Kang Tianzo. Magandang panukala. Pero may nakalimutan ka. Kung makipagtulungan kami sayo, hindi ba't kailangan din naming magbantay laban sayo? Huminga ng malalim si Yehan. At ganoon din ako, kailangan ko ring magbantay sa inyo. Kung ganoon lang din, wala ring saysay ang pagtutulungan. Maliban na lang kung parehong taos puso tayong magsasantabi ng alitan pansamantala. Magagawa mo ba iyan? Tanong ni Kang Tianzo. Tumango si Yehan. Dahil ako mismo ang lumapit sa inyo, syempre kaya ko. Ang tanong, handa rin ba kayong maging taos puso? Tahimik si Kang Tianzo. Ang kanyang mga mata ay malalim na parang kalangitan sa gabi. Walang nagsalita sa mga kangklan. Tahimik ang buong bulwagan. Tahimik na uminom si Yehan ng tsaa. Hindi niya pa rin tiyak kung papayag si Kang Tianzo, sapagkat mahirap basahin ang isip ng babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Kang Tianzo. Kung sakaling makipagsanib kami sa iyo laban sa mga demonyo, ano ang unang hakbang na gagawin natin? Ibinaba ni Yehan ang tasa at ngumiti. Sabi mo nga, ang pagkakaisa natin ay ikagugulat ng lahat ng tao, pati ng mga demonyo. Kaya't ang unang hakbang ay biglain sila, at tamaan ng hindi nila inaasahan. Kabanata 2169. Ano bang klaseng sorprese? Tanong ni Kang Tianzan habang nakatitig kay Yehan ng may matinding interes. Hindi niya kailanman pinagdudahan ang lakas at karunungan ng lalaking ito, hindi kailanman minamaliit ni Kang Tianzan si Yehan. Kung talagang papayag kang makipagtulungan, sasabihin ko sa'yo, magaan ang ngiti ni Yehan. Sige, ako, ang Kang Clan, ay pumapayag na makipagtulungan sa iyo. Agad na sumang-ayon si Kang Tianzan, at talagang gusto niyang malaman kung bakit pinili ni Yehan na makipagsanib puwersa sa kanya laban sa Demon Clan. Magaling! Ngumiti si Yehan at nagsabi, kung gusto nating maging hindi inaasahan, natural na hindi natin dapat ipahalata ang ating intensyon ng pakikipagtulungan. Bukas, aatakihin ng Kang Clan ang Soul Clan at Zon Clan upang makapasok sa Tianshu Domain. Ano sa tingin mo? Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Kang Tianzan. Ang totoo ay parang kasinungalingan, at ang kasinungalingan ay parang totoo. Hindi masama ang ideya mo. Kaya, sang-ayon ka ba sa planong ito? Tanong ni Yehan. Siyempre, sagot ni Kang Tianzan. Bukas, magsisimula ang Kang Clan ng digmaan laban sa Soul Clan at Zon Clan at papasok kami sa Tianshu Domain. Mabuti, sa Tianshu region na lang tayo magkikita, aalis na kami. Pagkasabi nito, tumayo si Yehan, tumingin sandali kay Kang Tianzan, at saka umalis kasama sina Patriarch Qinsheng at ang banal na hari ng Qinghai. Nang makaalis na ang tatlo, lahat ng makapangyarihang Kang na naroon sa bulwagan ay napakunot ang noo. Panginoon, bagamat may punto ang mga sinabi ng batang ito, wala naman talagang dahilan para makipagtulungan tayo sa kanila, wika ng isang malakas na mandirigmang Kang. Ang pakikipagtulungan ay pansamantala lang, tugon ni Kang Tianzan na may mapanuyang ngiti. Niloko niya ako noong nakaraan, at ngayong pagkakataon, ako naman ang maninangil. Bagamat tinanggap ni Kang Tianzan ang pakikipagtulungan kay Yehan upang sugpuin ang mga demonyo at burahin sila mula sa lupain ng lahing tao, hindi ibig sabihin ay isasantabi na niya ang sariling pukana laban kay Yehan. Kung malilipol nila ang kapangyarihan ng mga demonyo sa Tianshu, at kasabay nito ay makapanakit pa siya kay Yehan, mas gugustuhin niya iyon. Noong nakaraan, ginulo siya ni Yehan, at ngayong si Yehan mismo ang lumapit, siguradong makakasingil siya. Pagkarinig sa kanyang mga salita, lahat ng malalakas na Kang sa bulwagan ay nagsimulang ngumiti ng may panunuya. Sa pagbabalik ni Yehan patungong Tianming City sa Yaoguangyo, tahimik ang tatlo. Habang naglalakad, tinitingnan nila si Yehan na waring malalim ang iniisip. Ni Patriarch Qinsheng ni banal na hari ng Qinghai ay hindi siya ginulo. Parang may mali, bulong ni Yehan, na tila kausap ang dalawang kasama. Ano ang mali? Hindi ba't pumayag na pansamantalang makipagtulungan ang Kang Clan? Tanong ni Patriarch Qinsheng na nakakunot ang noo. Makitid ang mga mata ni Yehan. Dahil pumayag siya, doon ko naramdaman na may mali. Masyadong tuso ang babaeng iyon, si Kang Tianzan. Nalito ang dalawa sa sinabi ni Yehan. Ang pakay nila roon ay para makuha ang pagsang-ayon ng Kang Clan. Ngayon na pumayag na, bakit tila hindi mapalagay si Yehan? Yehan, iniisip mo ba na may itinatago ang Kang Clan? Tanong ng banal na hari ng Qinghai. Hindi ko sigurado, umiling si Yehan. Pero masyadong madali ang kanyang pagsang-ayon. Sa inaasahan ko, kahit pumayag siyang makipagtulungan, dapat ay maglalatag siya ng ilang kondisyon.
Pero wala siyang hiningi kahit ano. Sumeryosong nagsalita si Patriarch Qin Sheng, kung ganon, mukhang may pinaplano talaga sila. Pero dahil pumayag na sila, hindi naman natin pwedeng bawiin ang kasunduan, hindi ba? Tama ka, hindi natin pwedeng bawiin, sagot ni Yehan. Bagamat hindi ko alam kung may iba pang iniisip si Kang Tianzan, sa pakikipaglaban sa mga demonyo ay pareho pa rin ang ating layunin. Hindi siya gagastos ng lakas para kalabanan ako ngayon. Pero kahit pansamantala siyang kakampi, hindi natin pwedeng mawala ang pagbabantay. Anong ibig mong sabihin, Yehan? Sabay na tanong ni na Patriarch Qin Sheng at banal na hari ng Qinghai. Ang pakikipagtulungan kay Kang Tianzan ay may benepisyo, pero may kaakibat ding panganib. Ngayon, nakasalalay sa kung aalis ba yung ibang mga puwersa o hindi. Samantala, sa Tianshu Domain, biglaang lumitaw ang mga demonyo at mabilis na nakontrol ang makapangyarihang puwersa. Nabigla ang buong daigdig ng tao, at ang mga mata na nakatuon sa Kang at Yaoguang Domains ay lumipat ngayon sa mga demonyong nasa Tianshu. Ang biglaang paglitaw ng mga demonyo at ang pagkontrol nila sa 6 na malalakas na puwersa ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat ng impluwensya sa Tianshu. Hindi pa nakalilimutan ng lahi ng tao ang nangyari sa Kang Clan ilang libong taon na ang nakalipas. Habang patuloy na lumalawak ang mga demonyo, mas lalo lamang nagiging magulo ang sangkatauhan. Ngunit kahit handa ng kumilos ang iba't ibang puwersa, wala ni isa ang naglakas loob na atakihin ang mga demonyo. Ang kanilang tapang na lumitaw ng lantaran ay nagpapatunay na ang kanilang kapangyarihan sa mundo ng tao ay hindi maliit. Sino man ang unang lumaban sa mga demonyo ay malalagay sa napakalaking panganib. Kabanata 2170. Siyempre, isa rin sa kahinaan ng lahi ng tao ay ang ugaling laging maghintay at hayaan muna ang iba na kumilos upang protektahan ang sarili. Kung noong araw na ipinanganak ang Kang Clan ay nagkaisa ang lahat ng puwersa ng tao upang labanan sila, malamang na ang kasalukuyang Kang Clan ay nahaharap na rin ngayon sa matinding presyon. Ang mga demonyo, hindi kailanman nawala ang kanilang pagnanasa laban sa ating lahi ng tao. Libong taon na ang nakalipas, dahil sa kanila, nagtunggali ang Kang at ang tao. Ngayon, bumalik sila at nais ulitin ang parehong pukana. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng ating lahi ng tao ay hindi kailanman papayag na maulit ito. Kung ang Kang Clan ay maaaring tiisin, paano naman ang Demon Clan? Hindi maaaring manahimik ang pinakamataas na kapangyarihan at hayaan silang unti-unting wasakin ang sangkatauhan. Ngunit dahil ang mga demonyo ay naglakas loob lumitaw ng lantaran, tiyak na may malakas silang paghahanda. Kapag nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga demonyong nasa Tianshu at ng ating mga puwersa, tiyak na magtatagpo ang pinakamalalakas sa buong mundo. Dumating na ang palatandaan ng kaguluhan. Ang tatlong pangunahing lahi ay wala pa sa gulo, ngunit ang lahi ng tao ay nagpapakita na ng senyales ng pagkakawatak. Ito ang magiging malaking pagsubok para sa atin. Ngayon, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo ng tao ay nakatuon ng pansin sa Tianshu Domain. May ilan na kayang tiisin ang hidwaan sa loob ng lahi ng tao, ngunit ang pananakop ng banyagang puwersa ay usaping may kinalaman sa kaligtasan ng lahat. Paano pa makakayanan ng mga haligi ng sangkatauhan na magbulag-bulagan? Samantala, habang abala ang lahat sa lakas ng mga demonyong lumitaw sa Tianshu, ang rehiyong Yuheng, na halos wala nang nakabantay, ay bigla namang gumalaw. Ang makapangyarihang Kang Clan ay nakatutok na rin ngayon sa Tianshu. Muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng Tianshu at Yuheng. Inilaan ng Kang Clan ang buong lakas nila sa Yuheng at, sa pamumuno ni Kang Tianzhou, bigla nilang inatake ang mga malalakas mula sa Soul Clan at Zon Clan. Sa labang iyon, umatras ang dalawang clan, at nakapasok ang Kang Clan sa Tianshu Domain. Sa mga oras na iyon, pinamumunuan pa rin ni Yehan ang kanyang mga tao patungong Yuheng. Ang biglaang paggamit ng lahat ng lakas ng Kang Clan upang pumasok sa Tianshu ay nagdulot ng pagkabigla. Hindi agad nakareact ang mga puwersang nakatutok sa Demon Clan. Umatras ang Soul Clan at Zon Clan, pero bakit iniwan ng Kang Clan si Yehan at biglang sila ang inatake? Balak ba nilang hamanin ang 4 na makalangit na rehiyon? Wala na ba silang pakialam kay Yehan sa Yaoguang? Magulo na. Ang Tianshu ay nasa kaguluhan na. Ang mga demonyo pa lang ay sapat ng problema, ngayon pati Kang Clan ay nakisawsaw na. Narinig ko si Yehan ay patungo pa lamang sa Tianshu. Mukhang plano niyang makipagsanib sa Soul Clan at Zon Clan laban sa Kang Clan. Ang biglaang pagpasok ng Kang Clan at ang pag-atres ng Soul at Zon Clan ay nagdulot ng pagkabigla. Para bang paparating na ang isang malaking bagyo. Ang babaeng iyon, napakadelikado at makapangyarihan. Mapatla ang mukha ni Li Zhengdao sa Tianshu. Bagamat inasahan na ang pagpasok ng Kang Clan, nakalaban pa rin niya si Kang Tianzhou ng panandalian.
Walang nanalo pero dama na niya ang nakakatakot na lakas nito. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang babae. Tama ka, napakadelikado nga niya, higit pa kay Kang Jinglo. Ngunit ngayong nakapasok na ang Kang clan sa Tianshu, kapag dumating ang ikatlong kapatid, doon tayo tatango upang wasakin ang mga demonyo. Wika ni Zhang Wushuang, nakatingin ng may pag-iingat. Sa Yuheng Domain, dahan-dahan pa ring naglakbay si Yehan at ang kanyang mga tao patungong Tianshu. Sa paningin ng iba, hinahabol niya ang Kang clan upang hindi maiwanan ang Soul clan at Zon clan. Ngunit ang totoo, wala ni isa ang nakakaalam na lahat ng ito ay isang palabas lamang na pinagplanuhan nila ni Kang Tianzo. Ang palabas na ito ay hindi lamang nalito ang lahat ng puwersa ng tao, kundi pati na rin ang mga demonyo, at iyon mismo ang nais ni Yehan na mangyari. Sapagkat sino ang makakaisip na magsasanib puwersa sina Yehan at Kang Tianzo laban sa Demon Clan? Kapag nakampant ang mga demonyo, at pumasok na rin ang puwersa ni Yehan sa Tianshu, tiyak na mabibigyan sila ng matinding dagok. Kung hayagang papasok ang Kang Clan at Yehan, hindi nila makakamit ang ganitong kalituhan. Sa halip, tiyak na magiging alerto ang mga demonyo. Totoo at peke, peke at totoo, ang ganitong kalituhan ay may dalang elementong sorpresa. Ngayon, panahon na para pumasok tayo sa Tianshu Domain. Sa kalangitan, nagtipon ang mga nakakatakot na figure na animoy maitim na ulap. At mula roon, lumapit sila papasok sa Tianshu. Pinangunahan ni Yehan ang Qin Clan, ang Array Clan, at ang Tianlong Power. Hindi sila gumamit ng teleportation array, ni hindi rin pinapasok ang mga tao sa daong mundo. Dahil kung palabas ito, kailangan itong gawin ng totoo para magmukhang makatotohanan sa mata ng iba. Pagpasok natin sa Tianshu, dapat makabayad ng dugo ang Demon Clan. At ang traidor na si Qin Wu Emperor, dapat magbayad siya ng mabigat. Galit na wika ng ninuno ng Qin Sheng. Nahati na ang Qin Clan, at karamihan ay naging mga puppet ng mga demonyo, lahat ng ito'y dahil kay Qin Wu Emperor. Natural, walang dapat makaligtas sa dapat managot, malamig ang tingin ni Yehan. Narinig ko na kontrolado na ng Demon Clan ang Qin Clan, Sword Saint Mountain, Wanshou Villa, Rashomon, Taizhen Sect, at Xuanyin Pavilion. Ang 6 na puok na ito ay iniwan na ng lahat ng tao, maging maliliit na puwersa at mga nag-iisang cultivador. Ngayon, naging pugad ito ng mga demonyo. At doon tayo may plano. Panginoon, ano ang gagawin natin kapag nakapasok na tayo sa Tianshu? Tanong ng mga pinuno ng Tianlong. Hintayin, sagot ni Yehan habang kumikislap ang kanyang mga mata. Mikikipagsanib muna tayo pansamantala sa Soul Clan at Zon Clan. Kapag dumating na ang hinihintay ko, saka natin tatapatan ang Demon Clan. Ang Tianshu ay isang lawak ng lupain na sakop ng 6 na impluwensya, daan-daang libong milya ang lawak, at naglalaman ng hindi mabilang na mga lungsod.